ang kabataang Pilipino, mga pinunong puno. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Christian Castaneda, o Kastek kung tawagin ng aking mga kaibigan. Nais ko pong simulan ang aking talumpati sa isang may clean kwento para sa inyo. May kaibigan ako. Pangalan niya ay Junior. Madalas siya nagkakamali at dahil maraming ginawag ang magulang niya, hindi na siya napakikinggan. Kaya isang araw, napikon siya at sinabi niya, "Ayoko na dito! Hindi niyo ako mahal! Hindi niyo ako pinapakinggan! Lahat na lang ginagawa ko, mali! Mali! Nalalas na ako!" Bigla siya nilipitan ng kanyang mga at sinabi, "Anak, huwag mong sabihin yan. Nagkakamali ka. Hindi totoo yan. O tinanong, mali na naman ako!" Biglang sagot ni Junior. Ito po ang kwento ng buhay ni Junior. Ngayon, anong aral mapupulot natin dito? Pinapakinggan pa ba ng lipunan ang kabataan? Lahat na lang ba ng ginagawa ng kabataan ay mali? Hirap na ang kabataan ngayon, lalo na sa pag-aaral. Ayon sa National Youth Commission, sa bawat 100 mga mag-aaral, 41 lamang ang pagtatapos ng high school. At 21 lamang sa kanila ang nakatapak ng kolehiyo. At ang masaklap dun, 4 lang sa kanila ang nakakuha ng trabaho. Dahil sa mga problemang yan, ang labis na naapektuhan ay kami mga kabataan at ang aming kinabukasan. At dahil doon, nawawalan na tayo ng mga kabataang pinuno ng ating kinabukasan. Paano natin mapag-uunlad ang bayang hinirang kung ang sinasabing pag-asa ng bayan ay tinatanggalan ng pag-asa? Panahon na upang magkaroon tayo ng mga kabataang pinuno ng pagbabago. At tayo, lahat yun. Ano nga ba ang isang pinuno? Ano nga ba ako bilang isang pinuno? Ganito, tignan natin ang salitang pinuno. Ngayon, tanggalin natin ang mga titik ay pati L. At ano matitira? Ito ay puno. At para sa akin, ang isang pinuno ay isang puno. Bakit? Kung ano ang katangian ng isang puno, ay dapat katangian din isang pinuno. Ang puno ay nagbibigay buhay at pag-asa sa ating lahat. Alam nyo, kahit gaano kadumi ang hangin natin ngayon, tinutuloy pa rin ng puno kaya ang trabaho na linisin ito. Kukuha siya ng carbon dioxide at maglalabas ng oxygen na makatutulong sa lahat ng tao. Oo, sa lahat ng tao. At ikaw. Hindi na mo yan. Ang puno ay nagbibigay lilim sa atin kapag tayo ay nainitan o nauulanan. At higit pa doon, ang puno ay nagbubunga ng masasarap na prutas. Ngunit din para sa kanyang sarili. Bakit? Nakakita na ba kayo ng punong kumakain na sarili ang bunga? Hindi, di ba? Dahil ang bunga ay inaalay niya para sa mga tao. Kaya masasabi ko na ako bilang isang pinuno, para din isang puno. Nais kong tulungan ang aking mga kababayan na mabuhayan ng pag-asa kahit gaano kahirap ang buhay. Isa akong kaibigan na maaari ng takbuhan kapag may problema kayo. Ako ay isang pinunong nagsisilbi para sa lahat. Tulad ng isang punong nagsisilbi para sa kalikasan. At gaya ng isang puno, anumang bagyong dumating sa buhay ko, ay hindi ako basta-basta matitinag. Kaya kong gumawa ng pagbabago. Ngunit kinakailangan na simulan ko ito mula sa aking sarili. At paano gagawin ito? Sa simpleng paghahandog ng sarili, kaya kong simulan ng pagbabago. Sa aming tahanan, ay nagiging masunuring anak ako. Nag-aaral akong mabuti, hindi lang para sa kinabukasan ko. Ngunit para din mapasaya ko ang ama ko nagkatrabaho sa ibang bansa. Na ngayon ay nandito sa gabi nito. Sa aming paaralan naman, ay binabahagi ko aking pagiging masayain sa aking mga kaibigan. Dahil ayoko sila nakikita malungkot. At sa aming simbahan, sa Divine Mercy, ay bahagi ako ng aming youth ministry. Kung saan, ipinapalaganap namin sa mga kabataan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdudula at pagbibigay ng mga misa para sa kabataan. Tandaan lang natin na hindi lamang sa politika nagkakaroon ng pagbabago.
maging matulungin ka lang, marami kang matutulungan na tao. O di kaya pagbuti mo yung mga talento. Kung magaling ka kumanta, marami na sinususunod na kantang aawitin ng bawat Pilipino ngayon. Kung magaling sa sports, malay mo, ikaw na kauna-una ang mag-uwi ng gintong medalya sa Olympics. Alam ko, sa mga simpleng paraan ito, nagsisimula ang pagbabago. Kaya hinihikayat ko yung lahat. Ihandog niyo yung mga sarili. Gamitin niyo yung mga talento. Dahil balang araw, tayo ang magiging pinuno ng mga industriya nito. Higit sa lahat, kung gusto natin magkaroon ng pagbabago, huwag natin kakalimutan ang ating bakhala, ang Panginoon Diyos na siyang lumikha sa ating mga tao. Alam nyo, kahit gano'ng hirap ang buhay natin, hindi na tayo iwanan. Tutulungan na tayo dahil mahal na tayo. Ako, bilang isang tao, bilang isang pinuno, bilang isang puno, ay nilikha ng Diyos upang maging instrumento ng pagbabago. Binigay niya sa atin ang pagkakataong ito upang marinig niyo ang boses ko, ang boses ng mga pinunong nandito ngayon, ang boses ng kabataan, at ang boses natin lahat. Gusto ko lang po malaman niyo na hindi po dito nagtatapos ang aking pagiging pinuno. Dahil pagpapatuloy kong ginagawa ko sa bahay, sa paaralan, pati sa simbahan. Dahil ito ay nakagisnang ko na gawin sa aking buhay. Gumising na tayong lahat at tanggalin ang mga mutas sa mata upang mamulat tayo sa tunay na kalagayan ng ating lipunan. Kailangan tayo ng ating bayan. Hindi ko naman ito magagawa mag-isa eh. Kailangan ko ang tulong nyo. Hindi lang ano tinawag ng ating bayan. Hindi lang ikaw. 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 O ikaw. Kundi tayong lahat. Kaya sagutin na natin ang tawag ng inang bayan natin. Alam nyo, unti-unti na nauubos ang mga puno sa mundo. Hahayaan ba natin na pag tayo mga pinunong puno ay maubos na rin? Kaya maging pinunong puno tayo. Itanim natin ang ating mga sarili at magbunga ng masasarap na prutas. Kaya alay natin para sa bayan. Gamitin natin ang ating mga talento. Tara na at simulan natin ang pagbabago. Magkaisa tayong lahat. Sa tulong ng Panginoon Diyos, makakaya natin anumang pagsubok na harapin. Sabi nga sa kanta eh, basta tayo'y magkasama. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kiganda. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong pakikibahagi sa akin, mabuhay ang kabataang Pilipino, mga pinunong puno, at mabuhay ang bansang Pilipinas! Yes, yes!